Samantala, hinimok ni Senador Teofilo Gingon III ang mga mamayan na tanggalin na ang pagdududa sa sariling kakayahan para maging tapat sa bayan. Ito anya ang susi sa pagkakaroon ng tunay na kalayaan. Kasama ang senador sa pangunguna ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan sa selebrasyon ng Independence Day sa Baraswain Church. Yan ang tinutukan namin kasama si Dina Pagiditan. Mag-let go at mag-move on. Iyan ang tema ng mensahe ni Senador TG Gingon bilang pandangal sa paggunita ng ika-100 at 17 taon ng ating kasarinlan sa Baraswain Church sa Bulacan. Upang tuluyan umanong magpatuloy ang ating bansa sa pagiging malaya nito, kinakailangang pakawalan ang duda ng bawat Pilipino. Ang ating duda sa sariling kakayahan para maging tapat sa bayan. Duda ba tayo na kaya natin bigyan ng pangmatagalang kapayapaan ang mga kapatid natin na tiga Mindanao? Duda ba tayo na kaya nating umasenso sa buhay na hindi kailangan mandaya? Tayo na kaya nating pantayan o higitan ang asenso ng ibang bansa? Duda ba tayo sa kakayahan nating labanan ang mga dayuhang kumakamkam ng dagat at isla na kasama sa ating pag-aaring likas na yaman? Naniniwala naman si Bulacan Governor Wilhelmino Alvarado na ang ating kalayaan ang susi sa maraming oportunidad para sa mga Pilipino. Bahagi ng taunang seremonya ng paggunita ng Araw ng Kalayaan ang pagtataas ng bandila, panunumpa sa watawat at ang pag-aalay ng bulaklak sa monumento ni Gato Rizal. Itinuturing na ng Pilipinas ang simbahan ng Baraswain dahil sa mahalagang papel nito sa revolusyon noong 1800. Nagsilbi itong pulungan ng mga revolusyonaryo sa panguna ni General at unang Pangulo ng Pilipinas na si Emilio Aguinaldo. September 15, 1898, nagtipon ang mga pinuno ng himagsikan sa simbahan at pinasinayaan ang Kongreso ng Malolos na siyang nagpatibay sa deklarasyon ng ating kasarinlan. Dito ay tinatag ng Kongreso ng Malolos ang unang Republika ng Pilipinas at nilikha ang Konstitusyon ng Malolos na siyang unang konstitusyon sa Asya. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagiditan.